Su Qingming, hindi ka karapat-dapat maging tatay ko. At hindi ka rin karapat-dapat maging asawa ng aking ina. Hindi ko siya sinisisi. Pakiramdam ko lang ay nararapat lang ito sa akin. Ang dapat mong pinakapagsisihan sa buong buhay mo ay ang ginawa mong pagpapahirap sa nanay ko. Kasama ko si Ling Xui ng halos kalahati ng buhay niya. Pero hindi man lang siya nakaranas ng ginhawa kahit isang araw. Noong nagkapera na ako, matanda na rin ako pero wala na siya. Xuer. Panginoon, kung may susunod na buhay man at papayagan mo akong bumalik, handa akong magpaalila at magsilbi sa mag-ina ko. Ano ba talaga ang nasa loob ng liwanag na iyon? Ikaw na babae ka. Ito ang bahay kung saan kami tumira ni Ling Xui noong bata pa kami. Hindi ba patay na ako? Paano ako nakabalik dito? Akin si Qingming. Kaya mas mabuting makipagdiborsyo ka na sa kanya agad. Papa, pakiusap iligtas mo si Mama. Mamamatay na si Mama sa pang-aapi ng mga taong iyon. Suyu, ito si Suyu noong bata pa siya. Ang kilos na ito ay mas masakit pa kaysa sa saksak ng kutsilyo. Naalala ko na, ngayon ay taglagas ng 1,960. At ito rin ang gabi sa nakaraan kong buhay. Kung kailan tuluyan kong winasak ang pamilyang ito. Sa buhay kong ito ngayon, hindi ko nahahayaang mangyari muli ang bagay na iyon. Huwag ninyo akong hawakan, Qingming. Ang galit sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa noong nag-aagaw buhay ako sa nakaraan kong buhay. Asawa ko. Ako. Qingming. Anong ginagawa mo? Pinoprotektahan ko lang ang sarili kong asawa. Bakit ka sumisigaw dyan? Su Qingming. Para kanino ba yung pag-arte mo ngayon? Hindi ba ikaw naman ang nag-utos sa akin na gawin ito ngayon? Napakasama ko talaga sa nakaraan kong buhay. Pero sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang magkamali pa ako kahit isang hakbang. Li Jiao. Kasalanan ko na nang gulo ako sa buhay mo noon. Pero ngayon, nakapag-isip-isip na ako ng mabuti. Isang magaspang at simpleng lalaki lang ako. Hindi ako karapat-dapat sa isang katulad mong galing sa lungsod. Mula ngayon, gusto ko nang makasama ang asawa at anak ko. At mamuhay ng tahimik at maayos. Kaya huwag mo na akong lalapitan o hahanapin pa kailanman. Su Qingming, ano ba talagang ibig mong sabihin ngayon? Anong uri ng babae ba ang tingin mo sa akin? Nang himasok kayo sa bahay ko ngayong araw, at pinilit ninyo ang asawa ko na lagyan ng marka ang papel ng diborsyo. Kapag nakarating talaga ito sa harap ng mga otoridad ng baryo at komunidad, sa tingin nyo ba ay makakalusot pa kayo sa kanila? Umalis na kayo ngayon din. Kapag may naglakas loob pang mang-api kay Ling Xui at Yueyu sa susunod, isisiwalat ko ang lahat ng nangyari ngayong araw. Su Qingming, siguraduhin mong hindi mo ito pagsisisihan. Mama! Sa nakaraang buhay ko, gaano ko ba sila pinahirapan at itinulak sa dusa? Suer, patawarin mo ako. Naging masama akong tao noon. Pero mula ngayon, hindi ko nahahayaang may mang-api pa sa inyo ni Yueyu. Su Qingming, ano na naman ba ang binabalak mo? Gusto ko ng magbagong buhay. May beses ba na hindi mo iyan sinabi? Noong natalo ka sa sugal, sinabi mong magbabago ka. Noong nakagawa ka ng gulo sa labas, sinabi mong magbabago ka. At kapag hihingi ka ng pera sa akin, sasabihin mo rin na magbabago ka. Wala akong masabing kahit ano para ipagtanggol ang sarili ko. Dahil totoo naman ang lahat ng sinabi niya. Pero sa huli, ako pa rin ang nasasaktan. At si Yueyu naman ang laging natatakot. At kaming dalawang mag-ina pa rin ang nagugutom. Ang pulang marka ng daliri sa papel ay parang bumaon din sa mismong puso ko. Su Qingming, umalis ka na. Noong nakaraang buhay ko, mula sa mismong hakbang na ito, ko na itulak ang asawa at anak ko sa walang katapusang dusa. Kahit mamatay ako sa buhay na ito, hindi ko na ito pipirmahan ulit. Sa nakaraan kong buhay, akala ko lang noon ang papel na ito ang paraan para matakasan si Ling Xui. Ngayon ko lang nalaman na hindi lang kasal ang winasak ng papel na ito, kundi ang huling pag-asa ni Ling Xui para mabuhay. Anong ginagawa mo? Asawa ko, patawad, mali ako. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Napakabata mo pa noong mapunta ka sa pamilya ko. Pero kahit isang araw hindi man lang kita nabigyan ng magandang buhay. At palagi pa kitang sinasaktan. Maniwala ka naman sa akin. Mula ngayon magbabago na ako at aalagaan kita ng mabuti. Sabihin mo na magkano na naman ang utang mo ngayon. Ang mga salitang ito, mas masakit pa kaysa sa murahin ako. Noon tuwing uwi akong talo sa sugal. Ganyan-ganyan palagi ang ginagawa ko. Para lumambot ang puso niya. At ibigay ang perang tinabi niya pambili ng bigas para kay Yueyu. Pagkatapos babalik na naman ako agad sa sugalan. Napakawalang kwenta kong tao noon. Asawa ko, hindi ako nagsasabi ng ganito para lang manghingi ng pera.
Totoong nagbago na ako. Wala na akong kinalaman kay Lijaya Ojiao mula ngayon. Magiging tapat at mabuting asawa na ako sa iyo. Hayaan mo na, dahil sumugod na naman ang babaeng iyan dito sa bahay natin. Tapusin na natin ito at magkaalaman na. Wala na akong pera. Hindi na kita kayang sustentuhan sa pagsusugal at pambabae mo. Pagkatapos nating maghiwalay, isasama ko ang anak natin at aalis kami. Wala ka nang kailangang intindihin pa. Mama, gusto kong sabihin hindi ganoon. Gusto kong sabihin napakagago ko talaga. Nabulag ako sa lahat. Pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Hindi ko magawang magsalita. Bata pa lang ako nang ipadala ako ng pamilya ko sa inyo. Mabuti ang naging pakikitungo sa akin ng mga magulang mo. Ako ang nagkulang sa pamilya nyo. Dahil hindi man lang ako nakapanganak ng lalaki para sa inyo. Hindi rin naman kita mapipigilan. Maabilidad na tao ang Lijaya Ojiao na iyan. Sumama ka na sa kanya. Siguradong mas giginhawa ang buhay mo kaysa ngayon. Kahit ano pang sabihin ko. Hindi nito matatapatan ang hirap na dinanas niya sa mga nakaraang taon. Mama, huwag ka nang umiyak. Ipagtatanggol ka ni Weiyu. Pero alam na pala niyang protektahan ang nanay niya. Swear, alam kong hindi ka naniniwala sa akin. At hindi ko naman inaasahang maniniwala ka agad ngayon. Napakaraming masasamang salita ang nasabi ko noon. At napakaraming kalokohan ang nagawa ko. Simula sa araw na ito, hindi na kita dadaanin sa matatamis na salita. Ipakikita ko sa iyo sa gawa. Dito ko muna ito ilalagay. Malamang hindi rin niya naiintindihan kung bakit hindi nagalit si tatay ngayon. Sa araw na ito sa nakaraang buhay ko, wala akong inatupag kundi ang makipag-divorce dahil kay Lijaya Ojiao. Hindi ko man lang nasilip ang kusina. Hindi ko alam na gutom na pala sila ng ganito. O baka naman kahit alam ko wala lang din akong pakialam. Walang pagkain sa bahay. Kung pera naman ang hinahanap mo wala rin. Ang huli kong kaunting bigas, nilugaw ko na kagabi para kay Weiyu. Walang silbi ang umiyak. Ang kailangan kong gawin ngayon ay pakainin sila. Saan ka na naman pupunta? Lalabas lang para maghanap ng makakain. Maghahanap ng makakain o magsusugal ka na naman. O baka naman pupuntahan mo si Lijaya Ojiao. Hindi. Titingnan ko lang doon sa may Xiao Kingshan. Sa likod ng Xiao Kingshan ay dagat. Napakatarik ng daan doon. Padilim na rin ang panahon. Anong gagawin mo doon? Mangangisda ako. Marunong kang mangisda. Dati hindi. Pero ngayon marunong na ako. Su Weiyu. Hintayin niyo akong bumalik. Siguradong makakakain kayo ng mainit na pagkain ngayong gabi. Su Qingming, kung gusto mo talagang umalis, huwag ka nang bumalik. Babalik ako. Ang bango ng pagkain sa kusina ng iba. Habang ang kalan namin ay malamig at walang laman ang kaldero. Gutom pa rin si Naksur at Weiyu. Sa kabila ng bundok na iyan ay ang dagat. Sa buhay na ito sisimulan ko ang pagbabayad ng utang sa pamamagitan ng pagkain ito. Mas mahirap lakarin ang daang ito kaysa sa natatandaan ko. Ayaw dumaan ng mga taga nayon sa daang ito. Matarik ang daan sa bundok at maraming matatalas na bato sa tabing dagat. Kapag tumaas ang tubig dagat madaling makulong dito ang tao. Pero kung saan walang nagpupuntang tao, doon mas maraming makukuha. Sa nakaraan kong buhay sinamahan ko ang mga kliyente ko sa tabing dagat. At natuto rin akong manghuli ng isda gamit ang sibat mula sa iba. Hindi ko akalain na ang paghahanap ng makakain sa dalampasigan ay magiging paraan pala ngayon para iligtas ang aking asawa at anak. Kahit luma at simple lang ang mga gamit ko, mas mabuti na ito kaysa sa wala akong dala. Gutom pa rin si Naksur at Weiyu. Kailangan kong may maiuwi ngayon. Grabe kapag nailuto ko ito sa isang kaldero. Maubos ni Weiyu pati ang sabaw nito. Hindi lang ito basta isda, hipon o alimango. Buhay ni Naksur at Weiyu ang nakasalalay dito ngayong gabi. Hindi man lang ako hinintay ni Linksur na bumalik. Siguro sa isip niya, nagsugal na naman ako, o kaya ay pinuntahan ko si Lijaya Ojiao. Mahal, buksan mo ang pinto. Ako ito, nakabalik na ako. Mahal, ako ito. Saan mo nakuha ang mga ito? Hindi mo naman ninakaw ang mga iyan, di ba?
Mama, isda ba iyan? Mahal, huwag kang mag-alala. Bagong huli ko lang ang lahat ng ito sa dagat. Tinawid ko ang bundok Xiaoqing. Tumakbo ako sa dagat para manghuli ng mga ito. Marunong ka palang mangisda. Dati hindi. Kung gusto mong matuto ngayon makakaya mo naman palagi. Mahal, bitbitin mo itong dalawang maliit na isda. Pumunta ka sa kapitbahay natin kay Mang Liu para ipagpalit sa isang pirasong tokwa at kalahating repolyo. Ipagpapalit ang isda sa tokwa. Lalagyan ng tokwa ang sabaw ng isda at ang repolyo para mainitan ang tiyan ni Liu. Yueyo, natatakot ka ba sa isda? Huwag kang matakot, ipagluluto kita ng maraming masasarap na pagkain ngayong gabi. Wow, ang bango naman. Ang pagkaing ito, hindi kaya paraan na naman niya ito para mambola. Mahal, kain na, halika na dali. Dahil nakaupo ako rito, hindi sila makakain ng matiwasay na mag-ina. Kumain na kayo, ayos lang ako rito. Inay, pwede na po ba akong kumain? Sige, kumain ka na. Inay, matamis po. Sobrang tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito kainit na pagkain. Hindi ako naniniwala sa kanya. Pero totoong-totoo ang pagkain ngayon. May sikreto pala ang relong bulsa na ito. Hindi ito panaginip. Muli akong nabuhay. Sumama rin pabalik ang relong bulsa. Nasa may kisame lang ito kanina na itatabi pala rito ang mga bagay-bagay. Espasyo ng relong bulsa version 1. Ang isang maasim na isda ay pwedeng ipagpalit sa 5 kilo ng magaspang na butil. Ang 3 maliit na isda ay pwedeng ipagpalit sa 2 kilo ng puting harina. Ito ay talagang isang kayamanan na magliligtas ng buhay. Ang 1 kilo ng hipong dagat ay pwedeng ipagpalit sa 6 na itlog. Ang 2 malaking alimango ay pwedeng ipagpalit sa kalahating kilo ng asin. Ang 1 supot ng mga susong dagat at talaba ay pwedeng ipagpalit sa 3 kilo ng magaspang na butil. Dahil nandito na ito, hindi na muling magugutom si Naksuer at Yueyo. Puting harina, sa wakas ay makakakain na si Yueyo ng puting harina. 10 kilo. Hindi ko pwedeng ilabas ng sabay-sabay ang lahat ng ito. Baka lalo lang siyang matakot. Pwedeng mag-imbak ng mga sariwang huli sa espasyong ito, para manatiling sariwa ang mga ito sa loob ng maikling panahon. Mas matindi pa pala ito. Sa susunod, hindi na natin kailangang mag-alala na mabubulok ang mga mahuli nating isda, hipon at alimango. Hindi na tayo matatakot na masira ang mga ito. Pwede nating ibenta ang mga pwedeng ibenta para magkapera. At ang mga hindi maibibenta, ipapalit natin ang pagkain. Suer, Yueyo. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong magiging maganda ang buhay ninyo. Noong nakaraang buhay ko, ang perang winaldas ko sa luho at pagsasaya. Karamihan doon ay galing sa pagpapakasakit niya ng ganito. Nagtatrabaho siya sa araw, at nagbuburda naman sa gabi, hanggang sa masira na ang mga mata niya, at mapuno ng sugat ang mga kamay niya. Napakasama ko talaga noon at wala akong pakialam sa kanya. Mahal, napakadilim ng gaserang ito. Masama iyan sa mga mata mo. Huwag ka nang magburda, matulog muna tayo. Ano na naman ang binabalak mo? Wala naman, wala akong ibang gustong gawin. Nakikita ko lang na namumula na ang mga mata mo sa pagod. Kailangan ko nang isumite ang panyong ito bukas. Kung hindi ko ito maibibigay, wala tayong makukuhang bigas. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magpuyat para lang makakuha ng bigas. Ano ito? Puting harina, kaunting mais at asin. Su Qingming, saan mo nakuha ang mga ito? Nagnakaw ka na naman ba? O baka naman galing ito kay Li Jiao? Hindi ko ito ninakaw. At hindi rin ito galing sa kanya. May natira kasing kaunting huli ko sa dagat kanina. Kaya ipinagpalit ko muna. Ang bilis mo namang nakipagpalit. Sino ba naman ang hindi kapos sa pagkain ngayon? Sino naman ang magpapalit ng puting harina para lang sa isda? Hindi ko nga naman pwedeng sabihin ang buong katotohanan sa kanya. Masyadong mahirap ipaliwanag ang mahiwagang espasyo sa loob ng pocket watch ko. Kapag sinabi ko, baka lalo lang siyang matakot. Nakatagpo ako ng isang naglalakbay na mamimili kanina. Kaya nakipagpalit ako ng kaunti. Suer, huwag kang mag-alala. Malinis ang pagkakakuha ko rito. Su Qingming, wala akong pakialam kung totoo o hindi ang sinasabi mo.
Pero kapag gumawa ka pa ulit ng gulo, isasama ko si Yuyu at aalis kami agad dito. Sige, bantayan mo ako. Ano man ang gagawin ko mula ngayon, ipapakita ko sa'yo ng malinaw na malinaw. Kung gusto kong magtiwala siyang muli sa akin, hindi sapat ang isang sako ng harina. Panghuhuli ng isda sa mahiwagang espasyo ng aking pocket watch. Pagbebenta ng isda para may makain. Ito ang mga bagay na magbabangon sa akin sa hirap. Pero para guminhawa ang buhay ng pamilya ko, hindi sapat na nakakakain lang kami ng mainit na pagkain. Kailangan ng sapat na pagkain at pera. Kailangan ding mapatunayan sa mga kanayon ko, na hindi na ako ang walang kwentang tao tulad ng dati. Aalis ka na naman ba? Pupunta ako sa dalampasigan. Para lang sa atin ang nakuha ko kahapon. Ngayong araw, marami akong kukunin para ibenta sa bayan. Sa bayan, gusto mo na namang magsugal? Hindi. Magbebenta ako ng mga huling lamang dagat. Kapag nabenta ko na, bibili ako ng bigas, harina at mantika. Bibili rin ako ng gaas. At bibilhan ko rin si Weyo ng sapatos na hindi nakalabas ang mga daliri sa paa. Suer, huwag ka munang magburda ng matagal ngayon. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Mag-uwi ako ng totoong pera ngayon. Kung nasaan ang kawan ng maliliit na isda, nandoon din ang mga malalaking isda. May posibilidad na may nagtatagong mga alimango at hipon sa mga lubak ng tubig. Noong nakaraang buhay ko, puro pakikipaghalubilo lang ang inatupag ko. Pero ngayon, buhay na ng mag-ina ko ang nakataya. Hindi ako pwedeng umuwi ng walang dala ngayon. Akala mo makakatakas ka pa sa akin? Barya-barya lang ang kikitain ko rito. Para mabilhan ng sapatos at damit si Iyo. Kailangan ko ng mga bagay na talagang mamahalin at may halaga. May malaking huli rito. Halika rito, umahon ka. Ito ang bagong sapatos. Ito rin ang makapal na kumot, bigas, harina at mantika natin. Mas mahal ang benta sa mga ito kapag buhay pa. Hoy Su Qingming! Saan ka na naman ng babae o nagsugal niyan? Tingnan mo nga ang itsura mo, mukhang hindi ka umuwi kagabi ah. Malas talaga si Lin Xui na ikaw ang naging asawa niya. Ang tanging nasa isip ko lang ngayon ay kumita ng pera. Aba, mukhang napakasariwa naman ng mga isda mo. Bago lang po itong huli ngayong umaga. Buhay pa at talagang napakasariwa. Iho pabili nga ng kalahating kilo ng malalaking hipon. Saka 2 alimango. Iho may sasabihin ako sa iyo. Huwag mo ditong ibenta itong malaking isda at lobster. Pumunta ka sa Fuchunjiang restaurant at hanapin mo ang manager. Malaking kainan doon at alam nila ang tunay na kalidad. Maraming salamat sa paalala ate. Ang talagang mamahalin ay parating pa lang. Anong kailangan mo? Nagtitinda po ng mga pagkaing dagat. Iho maganda itong dala mo. 300. Mukhang malaki ang presyong iyan. Pero kulang na kulang pa iyan. Ayaw mong ibenta o baka naman kulang pa sa iyo. Ang hasang nitong 2 gintong sibas ay pulang-pula pa. Wala ring gasgas o galos ang katawan ng isda. Buhay pa itong malaking pulang lobster. Buo pa at hindi naputol ang mga balbas nito. Manager, kapag dinala mo ito sa kusina, isang lamesa lang ng mga mayayamang bisita ay bawi mo na agad ang puhunan. 600. Masyadong mataas. Kung ganoon ay doon na lang ako magtatanong sa katapat na kainan. 450. Unang beses ko pa namang lumuwas sa bayan para magbenta. Mas mahalaga munang makabuo ng koneksyon. Sige, 450. Ituring na lang nating pakikipagkaibigan ito. Sa susunod kapag may maganda ka ulit na huli ay dalhin mo rito. Para kinakswir at yuyu ang kinita kong ito. Bibilhin ko muna ang bigas, harina at mantika. Bibili rin ako ng asin at mga pampalasa. Bibili rin ako ng gaas. Hindi ko nahahayaang masira pa ang kanyang mga mata sa dilim. Sa wakas, magkakaroon na rin si Yuyu ng sapatos na hindi nakikita ang mga daliri sa paa. Dapat ay may makuha rin si Xue. Sa buong buhay ni Yuyu, mukhang bihira pa lang siyang makatikim ng candy. Kumita na ako ng pera. Pero maniniwala kaya si Xue? Hipag, wag mo naman akong hirapan pa. Sapat na ang naitulong ko sa pamilya ninyo. Kuya, tulungan niyo po ulit kami.
Handa po akong magtrabaho ng mas mabigat. Kumain ka ng kaunti pero bata pa naman si Eyo. Kabisadong-kabisado ko ang boses na yan. Kuya Suking-chan pala yan. Napakabait naman talaga ni Kuya. Napakabait naman talaga ni Kuya. Saan ka na naman nagpalaboy-laboy? Amoy lansa ka nga. Ito lang pala ang dala mo. At nagawa pa talagang magmakaawa ni Xuer para lang sa konting ito. Dati wala akong pakialam kung mamatay man tayo sa gutom. Hindi ko alam kung gaano karaming hirap ang tiniis ni Xuer para lang kay Eyo. Kuya, kunin mo na pabalik itong 3 maliit na tinapay na gawa sa mais. Su-Kingming, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Kung hindi ko ito ibibigay, na nga ang pamilya mo ngayong gabi. Kuya, magkapatid naman kayo. Xuer, huwag kang magmakaawa sa kanya. Mula ngayon hindi na magtatrabaho ang asawa ko sa bahay mo. Anong sinabi mo? Anong pinagsasabi mo dyan? Kung hindi dahil sa tulong ng tito niya, paano na lang ang buhay natin? Gago ako dati kaya ka nahirapan ng dahil sa akin. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangang magmakaawa para lang may makain tayo. Kingming, dapat matuto kang magpasalamat. Kung hindi dahil sa akin, namatay na sa gutom ang pamilya mo nung nakaraang taon. Noong mahina ang ani, sino ba ang nagbigay sa inyo ng 10 kilo ng harina? Kuya, alam ko at utang ko sa iyo ang 10 kilo ng harina na iyon. Pero gaano naman katagal nagtrabaho si Lin-Sui sa inyo? Mag-isa niyang ginawa ang trabaho na pang 2 tao. Isang beses mo lang siya pinapakain sa isang araw. Gusto lang naman uminom ni Yueyo ng isang mangkok ng lugaw. Pero nagreklamo ka pa na nag-aaksaya siya ng pagkain. Huwag kang gumawa ng kwento dyan. Kaya ko nang buhayin ang pamilya ko mula ngayon. Hindi na kailangan ng asawa ko ang tulong mo. CJ, tiyakin mo lang na hindi ka hihingi ng tulong sa akin kailanman. Bakit ganyan ka makipag-usap sa kuya mo? Kapag naubusan tayo ng pagkain, sino pa ang tutulong sa atin? Su-Kingming, saan galing ang mga ito? Kinita ko yan sa pagbebenta ng mga pagkaing dagat. Magkano naman ang lahat ng ito? Saan ka naman kumuha ng perang pambili niyan? Heto ang resibo ng bayad sa Pujang Restaurant. Hindi mo naman siguro ibinenta ang anak natin. Xuer. Huwag mo akong sisihin kung ganyan ang isip ko. Ano ba ang hindi mo kayang gawin noon? Hindi lang siya nagdududa ng walang dahilan. Napakasama ko lang talagang tao noon. Kung hindi ka naniniwala, bukas ay isasama kita sa lungsod para magtanong. Yuyu. Heto ang binili ni Papa para sa iyo. Sira na ang mga sapatos mo. Nakalitaw na nga ang mga daliri ng paa mo. At may candy rin, hindi alam ni Papa kung anong lasa ang gusto mo. Kaya bumili muna ako ng isang maliit na balot. Heto ang binili ni Papa para sa iyo. Tikman mo kung masarap. Ang malaking bahaging ito ay para kainin ni Papa. At ang bahaging ito naman ay para kay Mama. Kakainin naman ni Yueyo ang maliit na bahagi. Kaunting kabaitan lang ang ipinakita ko sa kanya. Pero handa na niyang ibigay ang buong puso niya sa akin. Mama, pwede ko bang isuot ang sapatos na binili ni Papa? Sige, isuot mo na. Ito naman ay para ipanggawa ng mga damit mo. Itabi muna natin ito at gagamitin lang kapag gusto mo na. Paglulutuan ko kayo. Talaga bang hindi mo pinuntahan si Lijaya Ojiao? Hindi. At hindi ko nagagawin iyon kailanman. Tapos na ang lahat sa amin. Hindi pa siya kailanman nakatapak sa kusina noon. Mama, hindi naman masakit sa paa ang sapatos. Hindi pa ito sapat. Normal lang na hindi ako paniwalaan ni Lin-Su. Normal lang din na matakot sa akin si Yueyo. Ang utang ko sa kanila ay hindi lang basta isang pagkain, isang pares ng sapatos, o isang balot ng candy na madaling mababayaran. Kailangan ko pa ring pumunta sa tabing dagat bukas. Talagang bumalik na naman si Lijaya Ojiao. Kuya Kingming, tulog ka na ba? May gusto sana akong sabihin sa iyo. Kuya Kingming, tulog ka na ba? May gusto akong sabihin sa iyo. Hindi naman siya nagsiselos. Natatakot lang siya na ang ibinigay ko sa kanya noon ay hindi man lang nagbigay sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan. Ako na ang magsasalita sa kanya. Kung pupunta ka, huwag ka nang babalik dito. Dito lang ako sa may pinto magsasalita. Makinig ka. Kuya Kingming, sa wakas pumayag ka ring makipagkita sa akin. Kung may sasabihin ka rito mo na sabihin. Kuya Kingming, pinilit ka ba ni Lin-Sui ngayong araw? Hindi ka naman ganyan sa akin noon. Sinabi mo noon na hindi ka niya katapat. At sinabi mo pa na basta't pumayag siyang makipaghiwalay. Isasama mo ako sa lungsod para magbuhay mayaman. Ang mga walang kwentang salitang iyon. Dahil lang nabulag ako noon.
Ngayong araw ulitin ko ito ng isa pang beses. May asawa at anak na ako. Sa susunod si Linksu na lang ang makakasama ko sa buhay. Huwag mo na akong kukulitin muli. Su Qingming, nagpapanggap ka pa dyan na mabuting lalaki ngayon. Lahat ba ng sinabi mo sa akin noon ay kasinungalingan lang? Kasalanan ko nga. Hindi ko sana pinatulan ang tulad mo. Pero dahil mali, kailangan na nating tapusin ito. Kumita ka lang ba ng pera sa pagbenta ng ilang pirasong isda? Hindi siya naparito para makipag-usap tungkol sa pag-ibig. Natatakot lang siyang makawala ako sa hawak niya. Ang pera ay pinaghirapan ko mula sa mga huling dagat. Walang kinalaman sa iyo. Walang kinalaman sa akin. Noon sa harap ko mismo, kung paano mo siraan at pag-usapan si Linksu. Kung sasabihin ko sa kanya ang lahat ng iyon, sa tingin mo ba sasamahan ka pa niya sa buhay? Ang mga masasakit na salitang iyon ay nanggaling mismo sa bibig ko. Kung gusto mong sabihin mo. Inaamin kong gago ako noon. Pero simula ngayong araw, huwag mo nang subukang gamitin iyan para takutin ako muli. Hulaan mo kung anong mangyayari kapag nalaman ng tatay ko. Ang tatay ko kaya ang direktor ng pabrika ng gamot. Marami siyang malalakas na koneksyon sa lungsod. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang magpakatanga muli. Nagdala ka pa ng mga tao para manggulo sa bahay ko. Pinilit mo ang asawa ko na pumirma sa papel sa diborsyo. Subukan mo pang manggulo. Isusumbong kita sa kapitan at sa tanod ng barangay para malinawan ang lahat. CJ, Su Qingming. Ang lakas ng loob mo, pagsisisihan mo rin ito balang araw. Lumayas ka na. Liksue, huwag ka ring masyadong magsaya. Ang salita ng lalaki, puno lang ng kasinungalingan. Li Jiao. Kung maniniwala sa akin ang asawa ko, usapan naming dalawa iyon. Wala kang karapatang manggulo sa amin. Totoo ba ang mga sinabi mo kanina? Totoo, hindi ko na siya kikitain uli. Hindi ko na siya papakinggan. At hindi ko na kayo sasaktan ni iyo para sa kanya. Nagsalita ka na rin ng ganyan katatamis noon. Kaya patutunayan ko na lang sa gawa mula ngayon. Unang hakbang pa lang ito. Hindi pa naniniwala sa akin si Linksu. Pero kahit papaano, narinig niya ang mga sinabi ko. Swear, gagawa ako ng paraan para magtiwala ka muli sa akin. Bukas na ang lagayan ng sariwang pagkaing dagat. Maaari nang i-upgrade ang palitan ng pagkaing dagat. Mga kinakailangan para sa upgrade. Makahuli bukas ng 10 gin ng sariwang hipon, alimango at kabibi. Kailangan ko talagang bumalik sa dagat bukas. At sa pagkakataong ito, kukuha ako ng mas maraming sariwang huli. Bukas na ang lagayan para mapanatiling sariwa ang huli. Palitan ng pagkaing dagat. Ang kailangan para sa pag-upgrade ay makalikom ng 10 gin ng sariwang hipon, alimango at kabibi. Hindi imposibleng makakuha ng 10 gin ng hipon, alimango at kabibi. Pupunta ka na naman sa dagat. Habang low tide pa. Para makakuha ng ilang hipon, alimango at kabibi. Kahapon lang malaki na ang kinita mo. Pupunta ka pa rin ba ngayon? Itabi mo muna ang mga ito. Ayoko niyan. Iiwan ko na lang dito sa lamesa. Bahala ka na riyan. Lalabas ako ngayon na dala lang ang basket ng isda at lambat. Yeyo, masakit ba sa paa ang sapatos mo? Hindi naman masakit, salamat papa. Mabuti naman kung ganoon. Pagbalik ko, pagluluto kita ng lugaw na may hipon. Umalis na naman si Su Qingming. Bumili pa nga siya kahapon ng bigas, harina at mantika. Ano naman kaya ang mayroon siya? Na matinong kakayahan. Dati sira talaga ang reputasyon ko. Kaya hindi ko sila masisisi sa mga sinasabi nila. Ngayon ang kailangan kong gawin ay ayusin ang buhay namin. May bakas ng gumapang na alimango rito. May kawan ng maliliit na hipon doon sa lubak ng tubig. May nakalitaw na kaunting gilid ng kabibe sa pagitan ng mga bato. Kukunin ko lang ang malalaki. Ibalik na lang ang maliliit sa pwesto nila. Ang mga patakarang ito sa dati kong buhay ko na naintindihan kalaunan. Kapag umaasa ka sa dagat para mabuhay, hindi mo dapat sagarin o ubusin ang lahat ng biyaya nito. Halos 10 kilo na ito. Nakahuli ng 10 kilo ng sariwang hipon, alimango at kabibe. Nakumpleto ang kondisyon. Na-upgrade na ang basket para sa imbakan ng buhay na huli. Maaari nitong panatilihing buhay at sariwa ang mga huli sa loob ng 24 na oras. Itlog, puting harina at iba't ibang butil.
Ang mga bagay na ito para kina Lingsu at Yueyu ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Bagong palitan ang 1 kilo ng hipon sa dagat ay maaaring ipalit sa 6 na itlog. Ang 2 matabang alimango naman ay maaaring ipalit sa 3 kilo ng butil. Sa susunod hindi na madaling mabubulok ang mga huli ko sa dagat. Kapag pumunta ako sa bayan para magbenta makakakuha ako ng magandang presyo. Hindi ako dapat maging sakim. Kailangan ko siyang dahan-dahang paniwalain na ang mga bagay sa bahay ay nakuha ko gamit ang sarili kong kakayahan. Tiyo, ano po ang nasa loob ng basket nyo? Alimango po ba iyan? Ah! Sariwang huling dagat nga talaga iyan. Sino namang nakakaalam kung ninakaw mo lang yan sa lambat ng iba? Nakabalik ka na pala. Saan mo na naman nakuha ang mga hipon na ipinalit mo rito? Mama, mga itlog po ito. Huwag mo munang hawakan iyan. Ngayong araw nakahuli ako ng isang basket ng mga hipon, alimango at kabibe. Nagtabi ako ng kalahati. Kanino mo ipinalit? Sa isang tagabili ng lamang dagat. Ipagluluto ko ng steamed egg si Yuyu mamayang tanghali. Ikaw naman. Itay, buhay pa ang mga hipon. Sa wakas, nagkaroon din ng pag-asa ang puso ko. Si Su Qingming nakakakuha ng isang basket ng lamang dagat bawat araw. At naipapalit pa sa itlog at harinang puti. Qingming, balita ko, yumaman ka na raw. May nagsumbong na nagpapakalat at nagbebenta ka raw ng mga gamit sa labas. Dumating din ang kinatatakutan ko. Qingming, nabalitaan ko na nag-aasikaso ka raw ng kung ano-anong paninda sa labas. Ngayong nagkaroon pa lang ng kaunting sigla ang tahanang ito. Hindi ito pwedeng mabaon muli sa putik dahil lang sa mga tsismis ng iba. Sino ang nagsumbong, wag mo nang pakialaman kung sino ang nagulat. Para naman sa ikabubuti ng nayon ang ginagawa nila. Noong nakaraang mga araw nga ay wala ka man lang maisalang sakalan. Ngayon naman ay may bigas, harina at mantika ka na. Qingming, kailangan talaga nating alamin ang katotohanan tungkol dito. At mayroon pang ang mga itlog at harinang puti. Sino ba naman ang hindi magdududa? Sa panahon ngayon, lahat ay may sinusunod na patakaran. Tagatala, tingnan mong mabuti. Ang mga ito ay nakuha ko lang kaninang umaga. Tinawid ko ang bundok Xiaoqing. Pumunta ako sa dalampasigan para mag-abang ng mga lamang dagat. Ang mga huli na ibinenta ko sa restaurant ng Fuchunjiang kahapon. May resibo rin naman ako rito. Golden shell sea bass. Ang malalaking lobster at matatabang alimango ay binili lahat ng restaurant. At sila rin ang nagbigay ng pera sa akin. Sino ba ang nakakaalam kung peke ang resibong iyan? Kailan ka pa natutong mangisda at manghuli ng lamang dagat? Kuya, maganda ang tanong mo na iyan. Dati-rati naman ay sugal lang ang alam mong gawin. Sinasabi mong hindi ko alam kung paano. Kung ganoon, saan galing ang palangganang ito ng mga hipon at alimango? Sinasabi mong nagbebenta ako ng mga gamit sa labas. Kung gayon, kaninong mga gamit naman iyon? Kaninang umaga ay may batang nakakita sa kanya na pababa mula sa bundok Xiaoqing. Talagang buhay pa ang mga hipon at alimangong ito. Karaniwan namang walang pumupunta roon sa dalampasigan na iyon. Sino ba namang mag-aakala na makakakuha nga siya ng mga lamang dagat doon? Kahit pa nga ikaw ang nakahuli niyan. Labag pa rin sa patakaran ang palihim na pagbebenta niyan sa bayan. Mula ngayon, kapag pumunta ako sa dagat para manghuli, iparerehistro ko ang lahat ng makukuha kong pagkaing dagat. May resibo naman kapag nagbenta ako sa mga restoran. May resibo rin kapag bumibili ako sa kooperatiba. Kung saan galing ang pera, at kung saan galing ang mga gamit, lahat iyan ay malinaw at lantad. Kung may hindi pa natag, pwede kayong sumama sa akin para makita nyo. Napakadaling sabihin yan. Ang layo kaya ng dagat. Kuya, kung hindi mo mamasamain ang malayong lakaran, pwede kang sumama sa akin bukas. Sino naman ang may oras na sumunod-sunod sa iyo araw-araw? Ang panghuhuli sa dagat ay hindi basta-basta pulot lang. Dapat alam mo kung kailan kakati ang dagat, at kung aling mga bato ang madulas, kung saan nagtatago ang mga hipon at alimango, at kung pwede bang maghukay ng mga kabibe. Kung pupunta ka ng walang alam, kapag lumaki ang tubig, baka matrap ka pa roon. Kung talagang sarili mong sikap ang panghuli at pagbebenta niyan, hindi yan matatawag na iligal na kalakalan. Sa susunod, kapag nagbenta ka ng maramihan sa bayan, mas mabuti kung hihingi ka ng resibo. Maglilista rin ako rito sa nayon. Para wala nang kung ano-anong masabi ang iba. Sige lang, hindi ko kinatatakutan ang ilista niyo yan. Basta galing sa marangal na paraan ang pera. Wala akong dapat ikatakot kahit imbestigahan niyo pa ako. Sige nga, Qingming. Iba ka na talaga ngayon, napakagaling mo na. Pero hindi madali ang mabuhay sa tabing dagat, hindi lahat kaya yan. Hindi naman ako nagmamayabang. Gusto ko lang mapakain ng maayos ang asawa at mga anak ko. Bless you, Ting. Kung talagang magagawa mong makakuha niyan ng tuloy-tuloy, magandang paraan din yan para mabuhay. Huwag kang gagawa ng kalokohan, sumunod ka sa patakaran.
Talaga bang papayag kang ilista nila ang mga kinikita mo? Naman, payag ako. Gusto ko na ang lahat ng kikitain ng pamilya natin ay galing sa malinis na paraan at walang itinatago. Bukas ba, pupunta ka ulit sa dagat? Pupunta ako. Manghuli ka ng maraming hipon para maipag-steam ng egg custard si Eyu. Kung ganoon mag-ingat ka ng husto. Tiyak na mag-iingat ako. Kahit na kayang panatilihing sariwa ng espasyo sa pocket watch ang mga ito. Pero hindi natin pwedeng hayaang may makapansin ng kakaiba. Ang mga gagamiting kagamitan sa labas ay dapat ding ihandang mabuti. Talagang sumunod nga dito si Su Qingming. Li Jiaojiao. Mukhang hindi magiging mapayapa ang pagpunta natin sa dalampasigan ngayong araw. Kung gusto ninyong makita ang mga paraan ko, sige lang. Natatakot lang ako na kahit makita ninyo ay hindi ninyo naman matutunan. Galing sa silangan ang hangin ngayong araw. Hindi naman ganoon kalaki ang mga alon. Mabilis na tataas ang tubig. Doon lang tayo pwedeng magsimula sa ligtas na mababaw na bahagi. Ganoon lang kasimple. Marunong talaga siyang kumuha ng mga bagay sa dagat. Hindi ba alimango rin ito? Kuya, ibalik mo sa tubig ang mga masyadong maliliit. Hindi naman sa iyo ang mga bagay sa dagat. Kapag hinuli mo pati ang maliliit, ano na ang hulihin natin sa susunod na taon? Gusto mo bang kumita ng pera para sa isang kainan lang? O para sa pagkain sa buong buhay mo? Huwag kang magkunwaring alam mo ang lahat. Huwag kang pumunta doon. Mamaya kapag tumaas ang tubig ay mapuputol ang daan. Huwag mo nga akong takutin. Nakakapunta ka nga, bakit ako hindi pwede? May mga taong hindi nadadapa ng minsan ay hindi kailanman matututo sa sakit. May tinatahak na direksyon ang mga kumpol ng hipon. At hindi ka basta-basta naghukay ng mga kabibi kapag nakakakita ka lang. Piliin ang malalaki at iwanan ang maliliit. Su Qingming, may dumating na galing sa Fuchunjiang Restaurant. Kasamang Su, Manager Li. Pinapunta ako rito ni Manager Li para magtanong kung pwede ka bang mag-supply ng mga pagkaing dagat na ito sa mahabang panahon. Lalo na ang mga golden scallop, sea bass, lobster, alimango at buhay na hipon. Basta't sariwa lang ang mga ito. Madali nang pag-usapan ang presyo. Ang restaurant pa mismo ang lumapit sa kanya. Kung ganoon ay talagang magiging maganda ang negosyo ni Su Qingming. Walang problema sa pangmatagalang supply. Pero may 3 kondisyon ako na gusto kong sabihin. Una, ang presyo ng mga sariwang huli ay depende sa kalidad. Hindi pwedeng paghalu-haluin para baratin ang presyo. Pangalawa, hindi garantisadong pareho ang dami araw-araw dahil ang huli ay nakadepende sa tubig dagat. Hindi naman ito pananim sa bukid. Pangatlo, kailangang mag-issue ng resibo sa tuwing tatanggap ng huli. Dapat bilangin agad ang pera at huli ng harapan. Sabi ni Manager Lee, marunong ka talagang kumilatis ng mga paninda. Pwedeng pag-usapan ang 3 kondisyong yan. Mas mabuti nga ang ganyan para may resibo at may record. Para walang makakapagreklamo o makakapagsinungaling sa susunod. Dagat ang ikinabubuhay ko. Marangal at malinis ang trabaho ko. Kung may gustong sumunod at matuto sa akin balang araw pwedeng-pwede naman. Pero kung gusto nilang matuto sa akin, dapat marunong muna silang sumunod sa patakaran. Bawal pumunta sa malalim ang hindi marunong lumangoy. Bawal ding hulihin ang mga maliliit na alimango at isda. Walang pwedeng umagaw sa lambat ng iba. Hindi ko isasama ang sinumang lalabag sa patakaran. Sir, itabi mo yan. Hindi ako nagmamadali basta tanggapin lang niya ang unang resibo. Tiyak na susunod na ang pangalawa at pangatlo. Darating ang araw na maniniwala rin siya na talagang nagbabago na ako. Papa, mayroon pa bang lugaw na may hipon bukas? Sa susunod kapag gustong kumain ni Yu, ipagluluto ka agad ni Papa. Huwag mong masyadong siguraduhin ang mga pangako mo. Natatakot siyang umasa ng husto. At sa huli ay mabigo na naman. Tandaan ko yan. Kung kaya nung Su Qingming namang huli kaya rin natin yan. Bukas ng umaga mauna tayo sa kanya para maunahan natin siya sa magandang pwesto.
Saklolo tumataas na ang tubig. Saklolo. May taong naipit sa tubig dagat sa dalampasigan. Anong nangyari? May taong naipit sa tubig dagat sa dalampasigan. Sino? Parang ang kuya ko. Napakalaki ng alon, bakit ka pumunta doon? Sagipin natin sila. Pero ganoon kanya pagsalitaan kanina. Iba ang sinasabi niya tungkol sa akin. Pero iba kapag buhay na ng tao ang nakataya. Hindi ko kayang pabayaan lang sila. Pataas na ang tubig. Kumuha pa kayo ng mga lubid. Huwag kayong basta-basta lalusong sa tubig. Sumunod kayo sa akin. Kingming, tulungan mo ako. Sinabi ko na sa inyo kanina, huwag kayong pupunta doon ng basta-basta. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Hawakan niyo ng mahigpit. Kingming, nababaliw ka na ba? Hindi na pwedeng maghintay pa. Mas magpapanik sila kapag naghintay pa tayo. Su Kingming. Huwag kayong matakot, kabisado ko ang daan sa tubig. Hindi tayo pwedeng dumiretso lang. Sinuri ko na ang lugar na ito kaninang umaga. May matatapakan tayo dito. Kingming, hilahin mo ako, bilis. Itali mo muna sa baywang mo. Huwag kayong mag-agawan. Hoy. Walang makakaalis sa atin kapag nag-agawan kayo. Iwanan niyo na ang mga basket. Pero gamit din iyon. Buhay mo ba ang mahalaga o ang mga walang kwentang gamit na iyan? Hawakan ng mahigpit at isa-isa lang. Dahan-dahan lang hawakan ng mabuti. Tulungan niyo ako. Hilahin mo na, bilis. Ikaw. Ayos lang ako. Duo. Ligtas naman si Duo. King-chan, anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi? Sabi niya kung kaya raw manghuli ni Kingming, kaya rin natin pumunta ng mas maaga para makuha ang magandang pwesto. Talagang naghahanap kayo ng disgrasya. Pati ba naman ang mga maliliit, huli niyo pa rin. Sinasalaulan niyo ang dagat. Kingming, utang ko sa iyo to ngayon. Kuya, hindi yan ang utang mo sa akin. Ang utang mo ay ang pagsunod sa patakaran. Ang dagat na ito, hindi porket matapang ka ay pwede mo na itong pakinabangan basta-basta. Dapat alam mo rin kung kailan tataas ang tubig. Dapat alam mo rin kung aling mga bato ang pwedeng tapakan. Kung pwede bang hulihin ang mga maliliit na alimango. At kung pwede na bang mangolekta ng mga kabibe, dapat alam mo rin yan. Hindi kayo pumunta rito ngayon para matuto ng tamang paraan, kundi para mangagaw ng hanap buhay. Kapag ipinagpatuloy niyo pa ang ganitong kaguluhan, wala nang makikinabang o makakakuha ng pagkain mula sa dagat na ito sa buong nayon. Tama si Kingming. Bago pumunta sa dagat, dapat alamin muna ang mga patakaran. Bawal pumunta ng mag-isa at palihim sa hating gabi. Kung gusto ninyong matuto, pwede ko kayong turuan. Pero ang unang patakaran, dapat sumunod sa batas. May paninindigan na talaga si Kingming ngayon. Talagang nagbago na siya. Kingming, sa tingin ko ikaw na ang dapat manguna rito. Dahil kung ang lahat ay basta-basta na lang pumapalaot, tiyak na may mangyayaring masama balang araw. Sige, dahil hindi na rin naman natin maitatago ito. Gagawa na tayo ng mga patakaran. Anong meron? Bukas ng umaga, ang lahat ng gustong mabuhay mula sa dagat. Pumunta kayong lahat sa pasukan ng nayon. Araw ng Kingming ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano mabuhay mula sa dagat. Hindi para ubusin o pagnakawan ninyo ang dagat. Ang sinumang hindi susunod sa patakaran, huwag kayong maninisi kapag napahamak kayo. Nanghuhuli lang naman ng hipon at alimango, napakarami namang patakaran. Wala namang nagmamay-ari sa mga nakukuha sa dagat. Pwede bang hulihin ang ganitong klase? Bakit naman hindi, kahit maliit ay may pakinabang pa rin? Maliit man, may laman pa rin yan. Ang mga maliliit ang magiging binhi para sa susunod na taon. Kung ubusin mo ang mga maliliit ngayon, anong hulihin mo sa susunod na taon? At ano naman ang hulihin mo sa susunod pang taon? Nabubuhay tayo mula sa dagat, hindi para ubusin o sayurin ang dagat. Pwede ba itong ibenta sa mga restoran? Kahit patay na, pwede pa namang kainin, hindi ba? Pwede ninyong lutuin at kainin sa sarili ninyong tahanan. Pero hindi pwedeng ibenta sa mga restoran. Nagbabayad sila para makabili ng sariwa. Hindi natin sila pwedeng madaya gamit ang mga patay na hipon. Maaaring makalusot ka sa unang pagkakataon. Pero sa susunod na pagkakataon, hindi na sila tatanggap ng huli mula sa baryo ng Su.
hindi lang ako ang masisiraan ng hanap buhay, kundi ang hanap buhay ng buong baryo. Sino mang magtangkang maghalo ng bulok sa magandang huli pagkatapos nito, wala siyang makukuhang tulong o bahagi mula sa akin. Kung sino ang gustong matuto ngayon, sumunod sa akin. Ang mga ayaw makinig sa mga patakaran, umuwi na kayo ngayon. Nakikita ninyo ba ang basang bakas na ito? Maaari na kayong bumaba kapag humupa ang tubig hanggang dito. Kapag nagsimula ng tumaas muli ang tubig dagat, umahon agad kayo sa pampang. Napakadulas din ng maitim na batuhan doon, huwag ninyong tatapakan. Ha ha ha! Walang silbi ang pagmamatigas sa harap ng dagat. Maliit na bagay lang kung madulas at matumba ka. Kapag tumaas ang tubig dagat, pati buhay mo ay pwedeng mawala. Malalapad ang mga lungga ng malalaking alimango. May sariwang putik at buhangin sa paligid nito. Huwag ninyong pakialaman ang maliliit na lungga ng alimango. Mahilig magtago ang mga hipong dagat sa mga naiwang tubig sa batuhan. Dapat sumunod sa agos ng tubig ang lambat. Ang mga malalaking kabibilang ang dapat mong hukayin. Ibaon mo pabalik ang maliliit. Ibalik mo ang maliliit. Kuya, ikaw muna ang bahalang magbantay sa guhit ng kati. Kung sino man sa atin ang makakita na lumalaki ang tubig, sumigaw agad para makaatras ang lahat. CJ! Ihiwalay mo ng lagay ang malalaking alimango. Ihiwalay mo rin ang mga buhay na hipon. Kailangang palabasin muna ang buhangin sa mga kabibe. Piliin mo ang mga patay na hipon at alimango tapos itabi mo para kainin natin. Huwag nating ipadala sa restoran ang mga iyon. Hindi ginawa ang mga patakaran para lang pakinggan. Para ito sa kaligtasan natin. At para na rin maprotektahan ang ating kabuhayan. Kung ngayon ay may maihahalong dalawang maliit, bukas ay may maglalakas loob na ring maghalo ng patay. Ganyan nasisira ang sistema natin. Naisama ko lang naman ng hindi sinasadya. Sa susunod huwag mo nang ulitin yan. Kasamang sumas maayos at mas maganda ang mga dala mo ngayon kaysa kahapon. Sariwa ang mga buhay na hipon at matataba ang mga alimango. Malilinis din ang mga kabibe. Ang presyo ay ibabase sa napagkasunduan natin kahapon. Iba ang presyo para sa mga buhay. At iba naman ang para sa mga karaniwan lang. Akala ko mga lalaki lang ang pwedeng pumunta sa dalampasigan. Hindi ko akalain na makakakuha rin ako ng pera sa pagpupulot lang ng mga kabibe. Basta sumunod lang sa patakaran. Kung sino ang nagtrabaho siya ang makakakuha ng pera. Kingming, anong oras tayo aalis bukas? Tuloy na tuloy tayo bukas kaya tara na. Ang listahan ng kita ng grupo natin ngayon. Pwede mo ba munang itago para sa akin? Ikaw na lang ang magtago niyan. Ikaw naman talaga dapat ang maihawak ng pera sa bahay. May lugaw na may hipon ba ngayon? Meron, at may lugaw na may alimango pa nga rito. So Kingming, balita ko yumaman ka na raw ah. Kaya bilang ate mo pumunta ako rito para makita ka. Huwag mo namang sabihin na kahit katiting na karne ipagkakait mo sa akin. Nariyan ba sa bahay si Xia Oksu? Ate, bakit napadaan ka yata ngayon? Bakit masama ba? Hindi na ba pwedeng bisitahin ng isang ate ang kapatid niyang lalaki? Ate, hindi pa luto yung nasa palayok. Ano naman kung hindi pa luto? Titikman ko lang naman kung tama ang alat, bawal ba? Aba, Kingming, yumaman ka na talaga ah. May karne na, may tela pa, at may bago pang sapatos. Ngayong bumisita akong ate mo. Huwag mong sabihin kahit isang subong karne ay ipagkakait niyo pa sa akin. Noong mga nakaraan kapag pumupunta siya sa bahay, palagi na lang kung ano ang makita niya ay kukunin niya. Maganda ang telang ito. Kailangan nga pala ng panganay kong si Dani ng bagong damit. Uwi ko muna ito. Ate, para sa paggawa ng damit ni Weiyu ang telang yan. Isang batang babae lang naman si Weiyu. Bakit kailangan pa niyang magsuot ng ganyang kagandang damit? Bata rin naman ang panganay kong si Dani. Bakit hindi niya pwedeng suotin yan? Ilapag mo ang tela. Kingming, ano bang ibig mong sabihin yan? Ate mo ako. Kumuha lang ako ng kaunting tela, nagdadamot ka na agad sa akin. Binili ko ito para sa asawa at anak ko. Walang sinumang pwedeng kumuha nito. Ay naku, iba na talaga ang lagay mo ngayon. Kumita ka lang ng kaunting pera, hindi mo na kinikilala ang ate mo. Tama ba ako? May ibinulong ba sa iyo ang malanding si Lin-Xu na yan? Ate, dahan-dahan ka sa mga pananalita mo. Asawa ko si Lin-Xu. Siya ang taong pinakadapat irespeto sa bahay na ito. Subukan mong pagsalitaan muli siya ng masama. Huwag mo akong sisihin kung hiyain kita rito. Lumapit kayo at tingnan niyo ito. Mayaman na ang kapatid ko ngayon. Kahit ang sarili niyang ate, hindi na niya kinikilala.
Kukuha lang naman ako ng kaunting karne at tela. Kung ipagdamot at protektahan niya, akala mo naman kung ano. Bakit mo ba kinukuha ang mga yan? Ang lahat ng mga bagay na kinuha mo sa bahay ko nitong mga nakaraang taon. Noon, masyado akong tanga para ilista ang mga iyon. Pero si Lin Xue, nilista niya ang lahat. Noong taglamig 2 taon na ang nakalipas, 1 kilo ng harinang mais. Sabi mo gagamitin mo para sa makapal na kumot. Sabi mo hihiramin mo lang ng ilang araw pero hindi mo naman ibinalik. Noong nakaraang Disyembre hanggang sa pagsisimula ng tagsibol kalahating garapon ng mantika ng baboy. 2 bigkis ng noodles. At hindi pa rin na ibabalik ang isang pares ng makapal na sapatos ni Eyu. Pamilya naman tayo, bakit kailangan mo pang isa-isahin ng ganyan? Noong hindi ko pa ito pinapansin gago pa ako noon. Pero ngayon kailangan na nating kwentahin. Dahil, hindi ko nahahayaang tahimik na magdusa sina Lin Xue at Eyu. Marami-rami nga talagang kinuha ni Sukihua. Tuwing pumupunta siya rito palagi siyang may dalang kung ano-ano pa uwi. Nakikita naman nating lahat iyon. Su Qingming, huwag kang makikinig sa panunulso ni Lin Xue. Madamot lang talaga siya sa sarili mong ate. Huwag mo siyang idamay dito. Ako mismo ang nagsasabi nito ngayon. Mula ngayon ang mga gamit sa bahay ko. Kung sino ang nagbayad siya ang masusunod. Ang karne na ito ay galing sa pinaghirapan ko sa dagat. Ang telang ito ay binili ko para sa asawa at anak ko. Ang perang ito ay ibinahagi ng grupo mula sa kinita namin sa dagat. Tama iyon, inilista ko ang lahat ng perang ipinamahagi ng grupo ngayon. Ang bahaging ito para sa pamilya ni Qingming ay galing sa sarili niyang sipag. Sukihua, kung gusto mo talaga ng pagkaing dagat, sumali ka sa grupo bukas. Magtrabaho ka para magkapera ka. Ako magtatrabaho. Gusto ko lang kumuha ng libre. Tia, tela po iyan na gagamitin ni inay para igawa ako ng damit. Hindi ko naman talaga kinuha. Mabuti naman kung ganoon sa susunod na hihiram ka ng gamit magdala ka ng walang lamang basket. Isusulat natin sa listahan at magtakda ka ng araw kung kailan mo ibabalik. Pero kung aagawin mo lang hindi pwede iyon. Sige, Su Qingming. Mayabang ka na ngayon dahil may pera ka na. Nagkaasawa at anak ka lang, kinalimutan mo na ang ate mo. Humanda ka, napakatuso mong babae. Ate, wala po akong sinusulsulan. Ayoko lang na magutom muli si Weiyu. At ayoko ring hindi pa man nagagawa ang bago niyang damit. Ay kukunin na agad ng iba. Mula ngayon kapag may kukuha pa ng gamit natin, huwag ka nang matatakot. Hindi naman ako ganito noon sa iyo. Wala akong kwentang tao noon. Ginagawan mo ba ako ng bagong damit ha? Gagawaan kita. May pera na siya ngayon. Pati sarili niyang ate nakuha niyang palayasin. Gusto mo bang mapahamak si Su Qingming? Gusto ko. Kung ganoon, huwag ka nang tumutok sa ilang pirasong karne o tela. Kung gusto mong sirain si Su Qingming, kailangan mong simulan sa pabrika ng gamot. Pagdating ng oras, tumestigo ka lang para sa akin. Nabalitaan ko na ang pera ni Su Qingming kamakailan. Hindi lang galing sa pagbebenta ng lamang dagat. May nagsasabing may koneksyon din siya sa pabrika ng gamot sa bayan. Hindi biro ang bagay na iyan ah. Delikadong masangkot sa pabrika ng gamot na iyon. Inay, ang pabrika ng gamot. Pabrika ng tatay ni Li Jiao. Anong nangyari? Nasasangkot ka na naman ba kay Li Jiao? Wala naman. Kung ganoon, bakit sinasabi ng buong baryo na may kaugnayan ka sa pabrika ng gamot ng tatay niya? Heto na. Ang maling bintang sa nakaraan kong buhay ay bumalik pa rin talaga sa akin. Su Qingming, magtapat ka sa akin ang totoo. Malinis ba talaga ang perang galing sa pagbebenta mo ng isda? Natatakot siguro siya dahil noong araw, nagawa ko na ang lahat ng uri ng kalokohan. Tingnan mo kung ano ang mga ginawa ko nitong mga nakaraang araw. Nandito lahat ang patunay kung saan galing ang pera. Ang resibo mula sa restoran ng Fuchunjiang para sa mga lamang dagat. Ang mga resibo ng biniling bigas, harina at mantika sa kooperatiba. At ang mga record ng araw-araw na bentahan ng grupo sa pangingisda. Kuya Qingming, ayaw ko rin namang humantong sa ganito ang mga bagay. Pero kailangang imbestigahan ng mabuti ang mga nangyayari sa pabrika ng tatay ko. Ano ang imbestigahan? May nawalang mga resibo ng gamot sa pabrika kamakailan. Sabi ng iba kinuha mo raw iyon para ipalit sa pera. At sinasabi rin nila na ang biglaang pagyaman mo ngayon ay dahil doon. Narinig ko talaga iyon. Mismong si Jiao ang nagsabi. May hindi malinaw na ugnayan si Qingming sa kanya noon. May pera na siya ngayon. Sino ang nakakaalam kung may kinuha siya sa pabrika? Sukihua, sabi mo, narinig mo. Nakita mo ba talaga ng sarili mong mga mata na kinuha ko ang mga resibo ng gamot? Ako, hindi ko nakita. Pero sinabi ni Jiao. Sabi mo may nagsabi, sino naman ang nagsabi? Kumakalat na ang balita sa buong pabrika. Ang chismis ba ay sapat ng ebidensya? Qingming, dahil kumalat na ang balitang ito. Linawin mo na ang lahat. Sasabihin ko na nga, mula noong araw na magsimula akong magbenta ng mga pagkaing dagat.
May resibo ang bawat malaking halaga ng pera. Kung kailan at magkano ang ibinenta ko sa restoran ng Fuchunjiang. Nandito ang tatak ng nakatanggap. Nandito rin ang mga resibo ng mga binili ko sa kooperatiba. Ang listahan ng hachian ng grupo sa pangingisda ay nasa tagatala. Nasa kamay mo. Tugma ang lahat ng mga nakatala dito. Sino ang nakakaalam kung may iba ka pang perang itinatago? Li Jiao nitong nakaraang gabi ay pinuntahan mo ako. Sinabi ko na sa harap ni Lin Xu. Natapos na tayo at wala na tayong ugnayan. Ngayong araw naman, ang nangyari sa pabrika nyo ay ibinibintang mo sa akin. Nawalan nga ba talaga sa pabrika o gumagawa ka lang ng kwento? O gusto mo lang akong gawing tagasalo ng sisi? Kung nagsisinungaling ba ako? Pumunta tayo sa pabrika para mag-imbestiga. Itong mga nakaraang araw, kung wala ako sa dalampasigan ay nasa bahay lang ako. O kaya naman ay nasa restoran ng Fuchunjiang at kooperatiba. Sino ang nakakita sa aking nagpunta sa pabrika nyo? Nga, nitong mga nakaraang araw si King Ming. Araw-araw nga siyang may dalang basket ng isda. Ang mga tao pa nga sa restoran ang pumupunta rito para kunin ang mga paninda niya. Bakit ba ayaw pa rin siyang lubayan ni Li Jiao? Tagatala, may dumating na mga tao galing sa lungsod. Sabi nila may nangyaring hindi maganda kay Director Li. Inimbestigahan na ito ng mga otoridad. Ano ang sabi mo? Nabalitaan ko na hindi tugma ang mga gamot at ang mga tala sa pabrika. At hindi lang iyon ang problema. Pinapatawag ng mga otoridad ang lahat ng may kinalaman para magpaliwanag. Jiao, anong nangyayari rito? Sa nakaraan kong buhay, nauto niya ako para ako ang umako sa kasalanan. Sa buhay na ito, wag na siyang umasa. Handa akong pumunta sa munisipyo para magpaliwanag. Dala ang mga resibo, bayarin at ang libro ko ng kwentahan. Hindi ako natatakot na imbestigahan nila. CJ, sasamahan kita. Bakit ang bilis naman ata? Sir, aalis muna ako saglit. Wag mo na ulit akong lolokohin. Hinding-hindi. Maayos nang naipaliwanag. Walang kinalaman sa akin ang mga nangyari sa pamilya Li. Kinumpirma na ng munisipyo. Walang kinalaman sa pabrika ng gamot ang pera ni King Ming. Talaga bang hindi mo na siya pupuntahan ulit? Hindi, sa buhay na ito, kayo lang ni Weiyu ang aalagaan ko. King Ming, may dumating na galing sa restoran ng Fuchunjiang. Gustong bilhin ng ilang restoran sa lungsod ang mga huli mong lamang dagat. Bukas ng umaga, gusto nilang makipag-usap sa iyo tungkol sa pangmatagalang supply. Ito na ang pagkakataon para talagang maitaguyod mo ang pamilya. Dati, puro utang sa sugal o gulo lang ang dinadala niya pa uwi. Pero ngayon, may pumupunta na rito para makipagnegosyo. Ginoong Su, nabalitaan ko na kaya mo raw mag-supply ng lamang dagat ng pangmatagalan. Mga buhay na hipon, alimango, malalaking lobsters, scallops at talaba. Basta sariwa ang mga ito. Kukunin naming lahat. Pwedeng pag-usapan yan. Pero lahat ng sasabihin natin ngayon, dapat ay malinaw nating pag-usapan sa harap ng tagatala ng puntos. Masyado ka palang maingat. Hindi sa maingat ako. Nadala na ako sa mga nangyari noon. May asawa at anak na ako ngayon. Hindi na ako pwedeng mabuhay ng pabaya. Sige, sabihin mo ang mga patakaran mo. Ang mga scallop, isdang apahap at malalaking lobsters ay unang klase ng produkto. Para sa mga mamahaling restoran, ang matatabang alimango at buhay na hipon ay unang klase rin. At para naman sa mga simpleng kainan, ang mga ordinaryong isda, pwedeng ibenta pero pwede ring itabi sa baryo para ipagpalit sa pagkain. Ang mga patay na hipon at alimango ay hindi pwedeng ipanggap na buhay. Hindi rin pwedeng kunin ang mga alimango at isda na masyadong maliliit. Produkto pa rin naman ang maliliit na isda at alimango. Bakit hindi pwedeng kunin? Kung ubusin natin ang maliliit ngayon, ano na ang kukunin mo sa susunod na taon? Hindi naman ito isahang transaksyon lang. Gusto kong may makain ang pamilya ko. At gusto ko ring may makain ang buong nayon sa hinaharap. Magandang patakaran yan. Kung ganoon, paano natin itatakda ang presyo? Base sa kalidad ang magiging presyo. May sariling presyo kapag buhay. Mas mahal naman kapag malalaki. Naiintindihan kung gusto ninyong kumita. Pero hindi pwedeng ipagsama-sama para lang baratin. Tatanggapin ng Fuchunjiang ang patakarang ito. Magandang kalidad, magandang presyo. Magbibigay pa rin kami ng resibo. Sige, payag na rin kami riyan. Sa bawat paghatid dapat bilangin ang pera at produkto ng harapan. Dapat nakasulat ng malinaw sa resibo ang uri at timbang. Ganyan din ang susundin sa paghahati ng kita sa nayon. King Ming, iba na talaga ang takbo ngayon. Tutulong na rin akong mag-uri. Gusto niyang makita ito sa sarili niyang mga mata. Tingnan muna ang linya ng tubig. Makintab ang katawan ng hipon. Kapag mabilis lumundag sariwa at buhay yan. Ang mga malalambot na, ihiwalay ninyo at tayo na lang ang kumain. Huwag nang ipadala sa restoran. Sa alimango tingnan ang baw at sipit nito. Pati na rin ang ilalim ng tiyan nito. Huwag magmadali, baka maihalo ang mga bulok. Masisira ang pangalan ng buong nayon natin. Sir, magpahinga ka muna kung malamig. Hindi naman malamig. Kaya ko namang gawin ito. Ito ang unang pagkakataon na gusto niyang makipagtulungan sa akin.
sa mga gawaing bahay na ito. Sariwa ang mga paninda at matataba ang mga alimango. Malinis ang pagkakauri. Wow! Opo, Su Qingming ang namuno sa pag-uri ng mga paninda. Binigyan ng malaking puntos para sa pakikipag-ayos ng presyo. Lin Zexu nakakuha ng 1 puntos sa pag-uri ng buhay at berdeng hipon. Alingwang kalahating basket ng kabibi nakakuha ng kalahating puntos. Sa wakas, makakabili na tayo ng kaunting mumurahing pagkain ngayong gabi. Basta sumunod lang tayo sa patakaran mula ngayon. Gaganda rin ang buhay natin unti-unti. Ito pala ang naging parte natin ngayong araw. Itago mo muna ito. Ikaw na ang humawak ng pera ng pamilya natin. Mula ngayon, ikaw na ang magpapatakbo ng pamamahay na ito. Dati hindi ako karapat-dapat na pagkatiwalaan mo. Mula ngayon, bawat sentimo na kikitain ko ay ipapakita ko sa iyo. Doon yang, mayroon ba tayong lugaw na maihipon ngayong araw? Mayroon pa nga ring mga itlog. Hindi na natin pwedeng tirahan ang sirang bahay na ito. Kapag dumating na ang taglamig, tiyak na giginawin si Xur at Yueyu. Xur? Bakit? Ano iyon? Gusto ko kayong ipagpatayo ni Yueyu ng bagong bahay. Magpapatayo ng bagong bahay. Para hindi na kayo tumira sa sirang bahay na pinapasukan ng hangin. Para hindi na rin lamigin ang mga paa ni Yueyu kapag taglamig. At para hindi na rin magawa ng iba. Nasabihing paghihirap lang ang nararapat sa iyo kapag kasama mo ako. Aba, ilang araw pa lang kumikita, gusto na agad magpatayo ng bagong bahay ah. Su Qingming, hindi ka ba natatakot na maubos lahat ng ipon mo? Nariyan na naman ang mga taong naiinggit. Hindi naman sa hindi ako masaya na magpapatayo tayo ng bagong bahay. Natatakot lang talaga ako, natatakot ako. Baka bigla ang udyok lang ito ng damdamin niya. Natatakot ako na habang hindi pa naipon ng maayos ang pera. Bigla na naman siyang magbago sa unang ihip pa lang ng hangin. At bumalik na naman siya sa dati. Kuya, kung magpapatayo man ako ng bahay o hindi, desisyon ko na iyon sa aking pamilya. Desisyon ng pamilya mo kamo. Huwag mong kakalimutan, magkapatid tayo sa dugo at laman. Ngayong may hawak ka ng pera. Magpapatayo ka agad ng bagong bahay ang inuna mo. Imbis na tulungan ang sarili mong pamilya. Pwede naman akong tumulong, kung mayroon talagang walang-wala at walang makain. Pwede silang humiram ng pagkain pero dapat ilista at ibalik sa takdang araw. Pero kung gusto mo lang kumuha ng libre, hindi ako papayag. Su Qingming, lumalaki na talaga ang ulo mo ngayon. Nang dahil lang sa benta sa isda at hipon, hindi mo na ako kinikilalang kuya. Dati, itinuring kitang kuya ko. Pero ang nangyari, nagtrabaho ang asawa ko sa bahay nyo. Isang tao pero pang 2 tao ang trabaho niya. Ang kapalit lang ay kaunting tira-tirang pagkain. Gusto lang naman uminom ni Yueyu ng kahit isang mangkok ng lugaw. Pero nagreklamo ka pa na sinasayang niya ang pagkain. Noong oras na yun, bakit hindi mo naisip na magkapatid tayo? Ito ang pera galing sa pagbebenta ko ng lamang dagat nitong mga nakaraang araw. Ito naman ang parte natin sa grupo. At ito naman ang nagastos sa pagbili ng bigas, harina, mantika, damit at makapal na kumot. Ang natitirang pera ay sapat na para makabili muna ng mga ladrilyo, bubong at kahoy. Ang pagpapatayo ng bahay ay hindi madalian na parang ngayon mo sinabi, bukas gawa na agad. Kailangan muna nating gumawa ng pundasyon bago mag-ipon ng mga materyales. Unti-unti muna nating gawin. Grabe, naitala niya pala ng ganito kadetalyado ang mga gastos. CJ, tingnan nga natin kung maitatayo mo talaga yung bagong bahay mo. Baka sa huli ay maubos lang ang pera mo. Tapos babalik ka na naman sa akin para magmakaawa. Huwag kang mag-alala, kuya. Kahit na maghirap pa kami ng husto, hindi ko nahahayaan si Lin Xue na lumapit at magmakaawa ulit sa bahay mo. Kaya ba talaga nating magpatayo? Pwede namang huwag muna malaki ang itayo natin. Kahit 3 kwartong gawa sa ladrilyo muna. Ihiwalay na lang natin ang paggawa ng kusina. Ayusin natin ng maigi ang mga bintana. Para hindi pasukin ng malamig na hangin kapag taglamig. Darating kaya ang araw na magkakaroon tayo ng bahay na hindi pinapasok ng hangin. Naman! Sa susunod, hindi na kailangan Yueyu na magbalot ng punit-punit na makapal na jacket kapag natutulog. Dati, ang hangad ko lang ay mabusog si Yueyu. At hindi siya magising sa gabi dahil sa ginaw. Suer, ikaw lang ang pwedeng magdesisyon tungkol sa pagpapatayo ng bahay na ito. Mula ngayon, ikaw na ang masusunod sa lahat ng malalaking desisyon sa pamilya natin. Ikaw ang taong pinakamarami kong pagkukulang sa pamilyang ito. Kaya dapat lang na ikaw muna ang tanungin ko tungkol sa bagong bahay. Kung ganoon, bumili muna tayo ng mga materyales. Huwag mo namang ubusin agad ang pera. Sa wakas, nakaahon din sa hirap si Lin Xue.
Sino ba naman ang mag-aakala noon na ipapagtayo pa siya ng bahay ni Su Qingming? Ang sarap pakinggan ng mga sinasabi niya ngayon. Pero ewan ko lang kung hanggang kailan iyan tatagal. Ito na ang mga ladrilyo para sa bagong bahay natin. Napakarami kong naging pagkukulang sa kanila noon. Simula pa lang ang bagong bahay. Normal lang naman na hindi sila magtiwala dahil sira ang pangalan ko dati. Kalahati muna ng mga brick ang orderin ko. Kalahati ng bayad ang ibibigay ko ngayon. Ang tira naman ay kapag nabayaran na ang susunod na huli ng seafood. Babayaran ko ng buo sa loob ng 3 araw. Sige Qingming. Talagang nasa tamang landas ka na ngayon. Hindi ito galing sa sugal na madaling mawala. Ito ang tahanang pinaghirapan ko ng unti-unti. Su Qingming. Kung talagang magpapatuloy ka lang ng ganyan, hindi siya naniniwala sa iyo, kundi natatakot lang siyang umasa. Magpapatuloy ako ng ganito habang buhay. Qingming, may dumating na tao galing sa restoran ng Fuchunjiang. Sabi nila nagpulong daw ang ilang mga supplier sa bayan. Masyadong mataas daw ang benta natin sa mga seafood. Simula bukas ay bababaan daw nila ang presyo. Bakit bababaan na naman nila ang presyo? Paano na ang mga brick na binili natin ngayon? Kung gusto nilang baratin tayo, tingnan natin kung sino ang mas nangangailangan. Inay, ngayong nakabenta tayo at nagkapera. Ibig sabihin ba nito ay makakabili na naman tayo ng mga brick para sa bago nating bahay? Depende sa kung paano mo ito kakausapin. Ginoong Su, nagkausap kaming magkakasama kahapon. Maganda naman talaga ang mga seafood ninyo. Pero masyadong mataas ang presyo. Kung gusto mong bilhin namin ito ng matagalan, kailangang ibaba ang presyo. Gaano kababa? Kalahati na lang. Kalahati? Di parang nagpagod lang kami niyan para sa wala. Mahirap kayang manghuli ng sariwang malalaking hipon sa dagat. Bakit niyo naman binabarat ng ganyan katindi? Kung hindi ninyo ibebenta sa amin, sino pa ang pwedeng bumili niyan? Mamamatay lang ang mga sariwang seafood kapag natambak ng matagal. Kapag namatay, mas lalo lang mawawala ng halaga. Kung talagang hindi natin ito maibebenta sa magandang presyo, paano na ang bago nating bahay? Tagapamiling Zu, masyado pang maaga para sabihin mo yan. Hindi ko ibebenta ng pakyawan ang mga huli ko ngayon. Ang mga gintong scallop sea bass at malalaking lobster, ibebenta ko lang sa malalaking restoran tulad ng Fuchunjiang. Ang matatabang alimango at buhay na hipon ay ibebenta sa mga restoran sa lungsod. Ang mga karaniwang isda naman ay dadalhin sa palengke. Ang mga suso at kabibi naman ay pwedeng patuyuin para ibenta ng hiwalay. Ang mga natitirang maliliit na isda at hipon ay kakainin na lang sa baryo. O kaya ay ipapalit sa pagkain. Taga-probinsya ka lang naman, pero bakit napakadetalyado mo mag-uri? Iba ang kalidad, iba rin ang presyo. Binibili mo ang malalaking ulang sa presyo ng karaniwang isda. Gusto mo lang kaming gulangan. Hindi dahil sa wala akong alam sa presyuhan sa merkado. Marunong tumingin ng kalidad si Su Qingming. Ang Fuchunjiang ay tumatanggap lang ng primera klaseng produkto. Bibilhin pa rin ito sa orihinal na presyo. Manager Lee, mukhang hindi ka naman yata sumusunod sa patakaran ah. Magandang kalidad, magandang presyo, iyan ang patakaran. Sige, ang matatabang alimango at buhay na hipon ay bibilhin ko sa orihinal na presyo. Gusto ko sariwa. Ayoko ng patay. Hindi naman talaga namin ibinebenta ang mga patay na hipon at alimango. Pangmatagalan ang negosyo naming mga taga-Baryo Su. Hindi namin sisirain ang aming pangalan para lang sa sirang produkto. Tama ang sinabi ni Qingming. Sino ba naman ang maglalakas loob na ihalo ang sirang kalakal sa magandang kalidad? Sa susunod, hindi natatanggapin ng grupo ang kanyang mga produkto. Sige, bibilhin ko ang mga karaniwang isda at kabibe. Kung gusto mong bilhin ang mga karaniwang isda, pwede naman. Pero dapat sa presyong palengke. Hindi mo na pwedeng tawaran ng kalahati. Hindi ko muna ibebenta ang mga kabibe ngayon. Hindi ibebenta. Kapag natuyo na ay pwedeng itabi at gawing sabaw. At pwede pa itong ibenta sa mas malalayong lugar. Lugi kami kung kukunin mo ito sa murang halaga ngayon. Kung hindi maibenta ay pwede ko pa ring ilagay sa loob ng espasyo ng aking pocket watch. Ang tungkol sa pagpapalit nito ng pagkain ay hindi pwedeng ipagsabi. Hindi lang siya nagmamatigas. Talagang napaghandaan na niya ang lahat ng kanyang pwedeng takbuhan. Ngayong araw, ang primera klaseng produkto ay binili ni na Fu Qingming at Fu Chengjiang sa halagang 16 na piso at 80 sentimo. Ang segunda klaseng produkto naman ay binili ng restaurant ng pamilyang Chen sa halagang 8 piso at 30 sentimo. Ang mga karaniwang isda naman ay binili ng tagapamili na si Zhao sa halagang 3 piso at 60 sentimo. Ang mga kabibe naman ay hindi muna ibebenta sa ngayon, o ang tinatawag na pampublikong kalakal. Ibawas na rito ang bayad para sa mga pampublikong lubid, lambat at bilao. Ang matitira hahatiin base sa naiambag na trabaho. Naghugas lang naman ako ng mga kabibi ng kalahating araw, pero makakakuha rin ako ng pera. Kung sino ang nagpagod, siya ang makakatanggap ng bayad.
Ang pagkuha ng pagkaing dagat ay hindi trabaho ng iisang tao lang. Ang mga kayang lumusong sa tubig ay lumusong. Ang mga hindi naman kayang lumusong ang magbubukod, maghugas at magpapatuyo. Pareho lang din naman iyon bibilangin na trabaho. Ito ay pinaghirapan ko at kinita gamit ang sarili kong mga kamay. Swear, tulungan mo akong mangolekta ng bayad ngayong araw. CJ. Pumayag na siyang hawakan ang libro ng kwenta. King Ming, kuya, may kailangan ka ba ako? Gusto ko rin sanang sumama at magtrabaho sa grupo ninyo. Mali ako sa nangyari kagabi. Susunod na ako sa mga patakaran ninyo mula ngayon. Pwede ka namang sumali sa grupo, kuya. Pero gusto ko lang maging malinaw ang lahat bago tayo magsimula. Kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Bawal ang palihim na lumusong sa dagat ng hating gabi. Bawal agawin ang lambat ng iba. Bawal ihalo ang mga maliliit o sirang huli sa magagandang klase. At higit sa lahat, bawal mong saktan o tratuhin ng masama sina Lin Xu at Yueyu. Sige, susunod ako. Bukas sumama ka muna para magbantay sa taas ng tubig. Kapag naging maayos ang trabaho mo at saka ka lang namin bibigyan ng puntos. Mukhang nagbago nga talaga siya at naging matino. Sigurado akong hindi palalagpasin ng babaeng iyon ang nangyari. Pero sa ngayon wala akong oras para pansinin siya. Kailangan ko pa ng pera para sa pundasyon ng bago nating bahay. Panahon na rin para opisyal na buuin ang grupo natin sa pangisdaan. Kuya, ikaw pa rin ang magbabantay sa taas ng tubig ngayong araw. Kapag nagsimula ng tumaas ang tubig, tawagin mo agad ang lahat para umahon. Sige, tatandaan ko iyan. Kingming, tumataas na ang tubig. Aahon na ba agad ang lahat? Konti na lang at mapupuno na natin ito. Kahit ilang minuto lang tayong mahuli, baka matrap na ang mga tao roon. Kuya, naging tumpak ang pagbabantay mo sa taas ng tubig ngayong araw. Bibigyan kita ng puntos para rito. Bibigyan mo talaga ako ng puntos. Sumunod lang tayo sa patakaran. Basta nagtrabaho ka, may karampatang puntos ka. Kingming, pasensya ka na kung naging masama akong kapatid sa iyo noon. Ang hipag mo naman kasi hindi. Dati namang nagtatrabaho sa bahay namin si Lin Xu ninyo. Ako pa nga ang nakinabang doon. Kaunti lang ito pero pambayad ko muna sa iyo. Para sa lumang utang ko. Kapag kumita na ako sa grupo ay unti-unti ko ring babayaran ang natitira. Suer, ikaw na ang magdesisyon sa perang ito. Ilista muna natin sa ngayon. Sige, ilista natin. Dapat nating bayaran ng paisa-isa ang mga lumang utang sa kanya. Ate, sabihin mo na kung ano ang sadya mo. Muntik na akong magamit doon. Napadaan lang naman ako para magbigay ng kaunting panggatong sa pamilya ninyo. Iyon pa rin ang sinasabi ko. Kung gusto mong makipag-ugnayan, walang problema. Pero kung manggugulang ka, hindi pwede. Alam ko na. Ang tela noong nakaraan, hindi ko dapat inagaw iyon. Inay, mang-aagaw pa ba si Tia ng mga gamit sa susunod? Hindi na niya gagawin iyon. At kung mang-aagaw pa rin siya, ipalista na lang ni Itay sa kanya. Hihi! Ang isang bahagi ay pambili ng bigas at harina. Ang isa naman ay para sa dagdag na lubid sa lambat ng grupo. At ang natitira naman ay ipunin para sa pagpapatayo ng bahay. Suer, mas alam mo ang paghawak ng pera kaysa sa akin. Natatakot lang kasi akong magasta ito sa walang kwentang bagay. Hindi naman ikaw na ang mamamahala nito sa susunod. Noon kapag may pera siya ay ipinangsusugal niya lang. At kapag wala na siyang pera ay kinukuha niya pati ang pambili ko ng bigas. Sige, itatabi ko muna ito para sa iyo. Hindi lang para sa akin. Para ito sa pamilya natin. Itay, para sa iyo po ito. Yuyu, bakit hindi ka kumakain? Itay, napapagod po kayo sa pagpunta sa dagat araw-araw kaya kumain pa po kayo ng marami. Hati tayong dalawa, hehehe. Sira-sira na ang daan na ito kaya dapat may dagdag bayad. Sapat naman ang pera pero kailangang mapakinabangan ang bawat sentimo. Hindi mababawasan kahit 1 sentimo ang dapat na bayad sa inyo. Pero hindi pwedeng magtaas ng presyo ng biglaan kung hindi pa tapos ang trabaho. Hehehe, hindi na talaga tulad ng dati si Kingming ngayon. Dati kapag nangyari ang ganito ay nagwawala at nagmumura na siya. Kaya naman ang kuya mo, diba? Ayos lang, bahay naman natin ito. Mas panatag ang loob ko kapag nagbubuhat pa ako ng isa. Sapat na. Basta tuloy-tuloy ang dating ng mga huling dagat sa susunod na mga araw. Swebeng-swebe nating matatapos ang pagpapatayo ng bahay. Mas nakakapanatag ng loob na makitang maayos ang tahanan natin kaysa sa basta kumita lang ng pera. Hay! Talagang siya ang bumubuhay at nagtataguyod sa pamilyang ito. Inay, bahay po ba natin ito?
Lilipat na tayo riyan bukas. Baka sa pagkakataong ito ay mag-iba na talaga ang takbo ng buhay natin. Su Qingming, magkakaroon ng malaking handaan sa bayan. Kaya mo bang sa loob ng 3 araw, makapag-supply ng pinakamagagandang huling dagat? Heto na naman ang pagkakataon natin. Malaking handaan sa bayan. Sa loob ng 3 araw, ang pinakamagagandang huling dagat. Qingming, napakagandang pagkakataon nito ah. Kapag nagawa natin silang supplyan, tiyak na malaki ang kikitain ng grupo natin. Ang mga huling dagat ay hindi parang labano sa lupa na pwede mong bunutin kung kailan mo gusto. Ang agos ng tubig, lakas ng hangin at swerte. Kahit alin sa mga iyon ay pwedeng sumablay at humarang sa atin. Su Qingming, hindi naman kita pinipilit. Ang handaang ito ay pagsasama-sama ng ilang ahensya sa bayan. Ang partikular na hiling nila ay mga sariwang huling dagat. Mga gintong scallop, apahap, malalaking lobster, matatabang alimango at buhay na hipon. Mas kumpleto, mas mabuti. Kapag nakapag-supply ka, mas mataas ng 20% ang presyo kaysa sa karaniwan. Mas mataas ng 20%. Medyo malakas ang hangin nitong nakalipas na 2 araw. Kung makakakuha ba tayo ng magagandang huli? Mahirap pa talagang masabi sa ngayon. Hindi naman imposibleng makumpleto natin yan sa loob ng 3 araw. Hindi ko lang pwedeng isipin ang sarili kong pagpapayaman. Kapag nakuha natin ang proyektong ito, talagang magiging matatag na ang grupo natin. Gagawin ko ang lahat para makapag-supply sa loob ng 3 araw. Pero may mga kondisyon din ako. Sabihin mo, ano ang una? Walang maliliit na isda at alimango. Pangalawa, dapat buhay ang mga ito at babayaran ayon sa presyo ng buhay na huli. Hindi ako magpapadala ng mga patay na huli sa handaan. Pangatlo, bilangin muna ang pera at produkto sa harap ng isa't isa. Magbibigay pa rin ng resibo. CJ, susundin namin ang mga patakaran mo. Ang mga gustong kumita ng pera, magkita-kita bukas ng umaga sa tapat ng nayon. Ang mga kayang lumusong sa tubig, lumusong na. Yung hindi makakalusong, mag-asikaso rito sa pampang. Magpatanggal ng buhangin sa mga kabibi, maghabi ng basket. Kung sino ang nagtrabaho, siya ang maihati sa pera. Sino mang sumira sa patakaran, hindi pwedeng sumali sa grupo. Hindi ako lulusong sa dagat. Pwede bang ako na lang ang magpatanggal ng buhangin sa mga kabibi? Kalahating araw lang ang bilang niyan. Sabi ko naman sa inyo, kailangang ibalik ang maliliit, hahaha. Mga gintong kabibi at malalaking kabibi. Hindi muna tayo pupunta sa malalim na tubig ngayon. Pero kailangan na ng mga pagkain para sa handaan bukas. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang buhay. Bawal lumusong sa dagat. Kung bawal lumusong, edi huwag lumusong. Ang espasyong ito ay pagkakataon na ibinigay sa akin ng may kapal. Pero kailangan ko pa ring dahan-dahan ng lakarin ang sarili kong landas. Mabuti, napakabuti naman. Su Qingming, mas kumpleto pa ang mga dala mo kaysa sa inasahan ko. Itong batch ng mga pagkaing dagat na ito, lahat-lahat ay 83 yuan at 60 sentimo. Bawas na rito ang bayad para sa mga basket at lambat. Ang matitira ay hahatiin base sa oras ng trabaho. Kuya Qingming, bilib na talaga ako sa iyo. Masyado akong naging makitid ang isip noon. Kuya, magpatuloy na lang tayo sa buhay. Mas mahalaga ang pagsunod sa patakaran kaysa sa matatamis na salita. Tandaan ko yan. Ganoon pala ang perang galing sa sarili mong pawis. Ang siyang nagbibigay ng tunay na kapanatagan kapag hawak mo na. Ang mga produkto ng pamilyang susanayon ninyo. Malinis, sariwa at walang halong pandaraya. Talagang naging mahusay at maaasahan na si Qingming gayon. Sapat na ang pera para sa bahay ni Xuer. Talagang sapat na. Sapat na. Ibig sabihin ba nito, makakatira na tayo sa bagong bahay? Lalipat na tayo bukas na bukas din. Ang mga sirang bahay na iyon na pinapasukan ng hangin. Pati na ang malamig na sabaw, tapos na ba ang lahat ng iyon? Xuer. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang ikaw lang mag-isa ang magtaguyod sa pamilyang ito. Lilipat na tayo ng bahay bukas. Gumising ka ng maaga. Bukas, isasama ko sina Lin Xu at Yu upang lumipat sa bagong bahay na talagang sa atin na. Ina, sa atin nga ba talaga ang bahay na ito? Anak, sa atin nga ito. Noong malapit na akong mamatay sa nakaraang buhay ko, ang tingin sa akin ni Yu ay walang ibang laman kundi galit. Yu, pasok ka at tingnan mo sa loob.
Itay, kapag natutulog ba sa gabi, hindi na papasok ang malamig na hangin. Hindi na, anak. Mula ngayon, hindi na kailangang sumiksik ni Yueyu kay ina para lang manginig sa lamig. At hindi na rin kailangang matulog ng gutom ang tiyan. Itay, bakit, anak? Simula sa araw na ito, hindi na tayo tatawaging grupo ng mga nangingisda. Tatawagin na tayong kooperatiba ng mga produktong dagat. Ang mga kayang pumalaot ay papalaot. At ang mga hindi naman makapalaot ay mag-aalis ng buhangin at magpapatuyo ng mga kabibe. Ililista sa bookkeeping na ang magandang kalidad ay may magandang presyo. Hindi natin ibebenta ang mga sirang produkto. Ang maliliit na isda at talangka ay ibabalik sa dagat. Kailangan nating maging pangmatagalan sa ating hanap buhay sa baybayin. Sumunod sa mga patakaran at makipagtulungan kay King Ming. Hipag, pasensya na dahil na namantala ako sa iyo noon. Hindi gaanong kalaki ang perang ito. Pero ibabalik ko muna ang ilang bahagi nito. Unti-unti ko namang pupunan ang kulang kapag kumita na ako sa kooperatiba. Ito ay para sa mga tiniis mong hirap noon. Tanggapin mo na ito. Sige, ilista na lang natin sa utang. Para magamit sa paggawa ng sapin sa sapatos ni Eyu. Dati ay masama ang tabas ng dila ko. At mahilig din akong manlamang sa iba. Mula ngayon, kung gusto kong kumain ng pagkaing dagat ay magtatrabaho na lang ako sa kooperatiba. Hindi na ako basta-basta kukuha ng libre. Salamat po, tita, nararapat lang naman. Ha ha ha. Noong una, akala ko ang mga babae ay nakatadhana lang magtiis sa bahay. Hindi ko akalaing maaari palang kumita ng pera sa pag-aayos ng mga kabibe. Basta't magsumikap ka, nararapat ka lang na mabigyan ng bahagi sa kita. Mula ngayon magiging bukas na sa lahat ang libro ng kooperatiba. Walang sinumang makakalamang sa kapwa niya. May balita na galing sa komuna. Malinis na ang mga talaan ng pabrika ng gamot. Walang kinalaman si Su Qingming sa anumang problema. Dinala na si Manager Lee para papanagutin. Sinundo na rin si Li Jiao ng pamilya niya pabalik sa lungsod. Hindi na siya makakapunta rito sa nayon para manggulo. Ang mga kita ni Qingming nitong mga nakaraang araw. Tugmang-tugma ang lahat ng resibo at libro ng kwenta. Sa susunod na may magkalat pa ng chismis tungkol dito. Sinasadya na nilang sirain ang reputasyon ng iba. Heto, kain ka pa. Ang tamis naman. Tinapay lang ito na gawa sa harina at hindi asukal. Sa wakas nakita ko siyang umiti muli. Mula ngayon ako na ang mamamahala sa pera ng pamilya. Sa iyo naman talaga dapat iyan. Su Qingming, hindi ko pa kayang ungkatin ang nakaraan. Nakalipas na ang mga bagay na iyon. Pero nakikita ko naman ang lahat ng ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Alam ko at hindi ko naman hinihiling na patawarin mo ako agad. Babayaran ko iyon ng unti-unti sa natitirang bahagi ng buhay ko. Kung ganoon patunayan mo. Hindi ko na kailangang yakapin si Yueyu habang nilalamig kami rito. Sa likod ng pintong ito, naroon ang mga taon na nagkulang ako sa kanila. Mayroon pa ring listahan ng palitan sa loob ng aking mahiwagang espasyo. At may mas malayo pang lakbayin sa harap ko. Hindi ibinigay sa akin ang relong bulsa para maging madali ang buhay, kundi isang pagkakataon para magbago at magsimulang muli. Sa buhay na ito mapoprotektahan ko ang aking asawa at anak. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para mas mapabuti pa ang buhay naming pamilya. Ang mga panahong nagkulang ako sa kanila, babawi ako ng unti-unti. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay ng kooperatiba ng pangisdaan. At ang bagong buhay kong ito, ay nagsisimula pa lamang talaga.